Magandang oras at magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong natanggap dito na padalang pictures ng napakagandang treasure marker. Ito ang sabi ng ka-TH. Baka alam nyo to mga boss, nasa ilalim ng malaking punong kahoy malapit sa ilog. Nakita lang to dahil sa katagalan ng pagbaha. Well, napakaganda na marka. Ito kung tingnan natin sa malayo, siya ay heart shape, merong dot, at pagong siya. Pagong na heart. Ayan o. Meron siyang ulo, merong mata. At ito yung kanyang close up. Narito yung ulo, nagaganyan. Merong dalawang butas, dalawa rin sa itaas. Ayan, so tingnan natin ang close up nito. Ito. Isa lang pala yung sa may ulo at dalawa sa itaas. So ayan. Ulo ng pagong. Ang pagong ay parang heart shape. Ayan o. So ito nga yung hinukay nila ka-TH kaagad ang front. Okay, so yan din yung ating unang analysis diyan. Tingnan muna natin itong malaki. Ito, narito yung ulo. Isang malaking butas lang pala. Parang mata. And then, ito at saka ito. Yan lang yung visible sa malayo. Tingnan nga natin ulit. Yung malayo na picture ito. Ayan, no? So ulo talaga to, ulo. And then heart shape. So ibig sabihin na pinaghalo yan eh. So heart, ibig sabihin treasure on the spot. And then ulo is a pointer. So nagturo siya pababa. So tama tong, tingnan mo natin to close up. So merong ano, parang meron siyang linya na nakaganyan. Dito may guhit isa. Ayan, so meron tayong, para sa akin, merong tatlong tendency nito. Una ay dahil nagtuturo siya sa baba. In front ay automatic na naghukay tayo dyan. Ito, hukay nyo. So ipatuloy nyo lang ang hukay na yan. Yan ang ating number 1. Hanggang 4 meters. Yan, hanggang 4 meters. Ngayon, kung walang hindi backfill at walang bagay na gawa ng tao, itigil nyo kasi meron kasing tatlong dot. Meron kasing tatlong dot na yan ay nagsasabi yan ng distansya. So pwedeng 3 meters. Kasi kung 3 feet ay tama na narito. Pero kung wala dyan, hindi positive, so sundan natin tong 3 metros. So kung atin ihiga yan, yung pagong, so ganito ang itsura niya. 1, 2, 3. So ayan. So yan ay papunta sa unahan dito. In 3 meters. So ibig sabihin, mayroong distansya yan. So pangalawang hukay ay dito kayo sa unahan kunti
sukatin nyo 3 meters. At test dig, ibig sabihin malapit lang dyan, di ba? Malapit lang. So ibig sabihin ay malapit lang sa unang hukay nyo ito. So dagdagan nyo lang ng 2 meters papunta sa harap. Okay, ngayon yan yung pangalawa na natin na analysis. Ang pangatlo diyan ay mismo ang loob ng bato. So pwedeng treasure enclose kasi nakita natin ay meron siyang guhit na kwadrado, nakaganyan, no? Merong isang guhit sa gilid. So pwedeng malaking bato kasi yan. So pwedeng nandyan sa loob ng bato. Treasure enclosed in the rock. Ngayon ang gawin nyo ay pukpukin nyo ng maso ng malakas itong bato, at kapag tutunog siya na hollow, so merong chamber sa loob nito. Merong isinuksok. Okay, so yan yung pangatlo natin. Ngayon yung pang-apat, alam niyo ba ang iniisip ko kung saan hanapin yan? Sa pang-apat. Kasi legit ito na marker, ay huwag tayong sumuko. Kapag wala sa analysis 1, wala sa analysis 2, well, meron tayong analysis 3. Ang 3 diyan ay reverse or mirror. So kung reverse ay nasa likod ito. Okay, so pwedeng sa likod tayo ng kahoy kasi ganyan ka-clever ang mga Hapon. So 3 meters lang galing sa bato na ito, 3 meters papunta sa likod. Magtisdig din doon. Okay, at ang tisdig natin ay 3 to 4 meters. Depende yan. Kapag sa 3 ay malambot ang lupa, pwede tayong magpatuloy sa 4 meters. Ngayon ang hinahanap natin diyan ay giveaway. Okay, at sa giveaway ay nasa 4 to 7 meters lang ang lalim. Okay, so yan lang ang ating kayang hukayin, yung 4 to 7 meters. At sa tingin ko naman, giveaway siya kasi heart shape na pagong. Napakagandang marker niyan, legit. So hindi pwedeng dalawang analysis lang, hindi pwedeng isa lang. Kasi kung sa unang analysis natin, dito sa harapan niya, kung wala, anong gawin natin? Alangan naman na susurrender kayo. So kung wala dito, patuloy sa 3 meters sa harap. And then pangalawa, sa loob ng bato. And then pangatlo ay sa likod. Kasi ito rin, no, hindi natin alam na papunta yan doon. Baka merong ito baka merong arrowhead sa dulo niyan, hindi lang natin nakita. At kung napansin natin ay papunta siya sa likod. So ang pangatlo natin ay likod ng kahoy. So ganun din ang mga lalim ng tisdig natin ay 3 to 4 meters. Okay, so itong sa harapan ay maganda talaga yan kasi diyan nga nakaturo tong ulo. At meron siyang 3 dot. So pwedeng 3 meters lang yan. Pero kung umabot na kayo ng 3 meters deep na wala, yun na nga yung sabi ko na itong 3 meters ay pwedeng distansya yan papunta sa harapan. Okay, so dagdagan nyo dito kapag wala 4 meters dyan para sigurado ang tisdig. At kapag wala ay pumunta kayo sa 3 meters sa harapan ito. Okay, so yan ang aking analysis dyan mga katiyats, partial. At gamitan nyo rin ng inyong mga gamit dyan kung saan mag-detect. Gamitan nyo ng mga jump wand nyo, dowsing, pendulum. At kung saan mag-detect sa tinuro ko na malakas, ayun ang unahin nyo. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat.
at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam!